Attorney, maganda umaga po sa inyo. Si Johnson po ito sa DZMM. Kumusta po kayo, Attorney? Mabuti naman, magandang morning Johnson at maraming salamat sa inyong panyaya at sabay-sabay tayong mag-aaral Opo. sa usapin nga ng barangay at sangguniang kabataan elections. Attorney, hindi naman na ho first time na magkakaroon ng pagpapaliban ng Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Maraming beses na hong nangyari yan, pero ang tanong, ano ba implication ho nun bukod sa magiging extended ang term ng mga nakaupong opisyal ng barangay? Alam mo itong naging decision ng Supreme Court noong 2023, no? Kasi parang naging unli ang pag-postpone ng election. Mismo. Kaya nung 2016 pa yung nakuling election, dapat nga nagkaroon dapat nung 2022 pero pinagpaliban. Kaya sabi ng Supreme Court, tama na yung postponement. Kaya nga nagkaroon tayo ng halala nung December 2023. Yung batas na kinestyon noon ay tungkol sa postponement, no? Pero kung titignan natin yung version na baka pirmahan ng ating Pangulo, ang termino hindi postponement. Ang terminong ginamit ay extension of the term. Kaya medyo critical yung pinagkaiba ng lengguwahe ng batas, no? Hindi na siya postponement pero extension of the term. Kaya ang nangyayari ngayon, ang postponement ay epekto lamang ng extension of the term pero ang pangunahing layunin ay not to postpone but again to extend the term from the current 3 years to 4 years. Ay, pero hindi ba, Attorney, parang lumalabas na bagay, definition of terms na lamang naman po siguro yon. Pero ibig sabihin, hindi talaga matutuloy ang original schedule na December 1 BSKE elections kung ang term na ginagamit ay extension of term, in effect, ay mapupuspon nga ang Barangay and Sangguniang Kabataan polls. Yun nga ang epekto pero tama yun. Kung titingnan natin yung naging Supreme Court decision, sabi ng Supreme Court, wag naman tayo postpone ng postpone. Pangalawa, dapat naman may valid grounds kasi yung 2022 elections, ang naging dahilan nun ay election fatigue daw dahil katatapos lang ng national elections in 2022 at pangalawa, wala raw pondo. Sabi ng Supreme Court, walang sapat na basehan para i-postpone muli ang eleksyon. Yun ang nangyari. At Opo. pagbalik tanaw lang, no, kung 2023 yung nakaraang eleksyon, effectively kung matutuloy ang eleksyon this coming December, 2 years lang ang kanilang tenure o yung pag-upo sa posisyon. Kaya yung pa yung isang nagiging dahilan ngayon to justify the extension of the term. Opo. So kumbaga, Attorney Agra, in fairness dun sa mga incumbent barangay officials, wala naman silang kasalanan talaga kung tutuusin, kung ma-extend man ng 2 taon pa yung kanilang termino dahil sila naman ay susunod lang din sa batas. Tama, kaya tama yun. Wala naman silang kinalaman dahil Kongreso ang naglabas nito at most likely nga pipirmahan ng ating Pangulo. Pero Opo. asahan natin na magsasampa ng kaso to question the extension of the term which results in postponement most likely by the same petitioner nung 2023, si Attorney Macalintal. So palagay ko baka ready na nga yung kanyang petition, hinihintay na lang ang pagpirma o paglapse into law ng bill na ito. Alright. Attorney, kung halimbawa po na maging ganap ng batas, ano ho ang magiging pinagkaiba ng term of office ng mga kasalukuyang BSKE officials sa magiging term ng susunod na kapag ganap na hong batas itong bagong batas po na ito na ang magiging election ay by November of 2026? Oo, alam mo dati 3 years ang term, naging 5 years, bumalik sa 3 years, ngayon gagawin na siyang 4 years. Alam mo bakit merong ganitong pangyayari? Dahil sa lahat ng ating mga elective officials, national at local, barangay lang ang hindi nakafix ang termino sa saligang batas. At sa batas, no? Halimbawa para sa presidente, vice president, at senators, di ba 6 years sila? Opo. Sa mga representatives, saka sa mga mayor, governor, 3 years. Ayon sa ating nakalagay sa ating saligang batas na ang mga iahalal na local officials 3 years, pero depende sa Kongreso kung gaano katagal ang termino para sa mga barangay at sangguniang kabataan. Kaya pabago-bago dahil nga hindi naka-fix ang kanilang termino sa saligang batas mismo. Anong bang paliwanag? Anong wisdom doon? Bakit hindi na i-fix yung term ng mga barangay and sangguniang kabataan officials?
O pinaubaya ng ating framers of the Constitution na pinaubaya na para sa barangay, para sa level ng local government na ito, pinaubaya nila sa Kongreso. No, maraming mga probisyon sa ating saligang batas na pinaubaya sa Kongreso ang detalye. Halimbawa, ang political dynasty, di ba? Sabi bawal, pero Kongreso ikaw ang bahala kung paano mo i-define 'yan. Barangay officials, Kongreso ikaw ang bahala kung paano mo i-fix, no? Pangatlo, ano ba mga kwalifikasyon ng barangay officials, kwalifikasyon ng mga mayor? Pinaubaya rin yan sa ating Kongreso. Kaya hindi naman lahat nakasaad sa batas. Kaya ang epekto niyan ay pwedeng baguhin ng Kongreso, paikliin, pahabain ang kanilang termino. Ayun. So, attorney, kung halimbawa po ba doon sa nilalaman ng panukalang batas na eventually mukhang magiging ganap na batas din naman, kung 2 terms na lamang na tig-4 na taon ang bawat termino, halimbawa yung nakaupo po ngayon na barangay official, di magtatapos ang term by next year, pwede ba siyang kumandidato pa for the first term para doon sa 4 na taon ng unang termino, kasali pa siya, qualified pa ba siya? Mukhang qualified pa siya kasi ang application ng batas prospective, no? Hindi siya retroactive. Kaya yung mga tatakbo next year ay pwede silang magkaroon ng fresh 2 terms of 4 years each. So ibig sabihin, yung mga naunang kandidatong barangay chairman, parang back to zero uli sila sa bilangan nung 2 consecutive terms ng 4 years na termino sa bawat termino. Tama yun. Dahil, kumbaga, nabaliwala yung dati, no, kahit nakailang termino ka pa nung dati, pagdating ng batas na ito, then may fresh 2 terms ka. Pero sa SK, kailangan qualified ka kasi may age requirement para sa SK. May nagtatanong lang ho din ni Attorney Agra, no, halimbawa, pwede raw hubang makabalik after ng 2 terms tapos magpapahinga lang? Kumbaga, halimbawang swertihin si Kapitan, manalong 2 sunod na termino ng tig 4 years, pahinga siya halimbawa na 4 na taon and then pwede siyang kumandidato ulit after that? Ang bawal lang naman ma-re-elect, no, at tumakbo muli ay ang ating presidente at vice president dahil bawal silang ma-re-elect. Pero sa ating for senators, kongresista at sa mga local, pwede sila magpahinga, no, after serving, let's say 2 or 3 consecutive terms, pahinga tapos babalik. Opo. Ay dito ho sa usapin ng pagpapaliban ng barangay and sangguniang kabataan elections, ano naman ang nagiging pakinabang o ganansya ng mga botante ng kanilang mga constituents, kung meron man? Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng incumbents, pero bahagi palagay ko ng pag-question ng batas na ito, kung sakali man, ay tila nawawalan tayo ng kapangyarihan, bigyan sila ng panibagong mandato. Kasi ayon nga sa Supreme Court, ang eleksyon dapat regular na ginagawa, no? Kaya violation daw ng ating karapatang bumoto pag-postpone ng election dahil hindi natin sila binibigyan ng fresh mandate. Ang counter-argument lang dito ay ang pag-postpone ng 2025 election ay first time pa lang, no? Kasi nung nangyari nga nung nakaraan, may there was a third attempt to postpone. Ito ang pwedeng counter-argument. First postponement pa lang naman ito. Ayun. Attorney, ano ho ba ang pinagkaiba kung meron man? Kung halimbawa po na, kasi ang unang anunsyo ay magkakaroon pa ng ceremonial signing ang Pangulo. Pero meron din possibility na maglalaps into law na lamang yung panukala. Ano bang pinagkaiba ng dalawa? Bukod sa talagang magiging ganap na batas din naman siya. Wala naman. Aside from that formality, wala naman dahil whether pirmahan na walang seremonya o pirmahan na may seremonya or maglapse into law, same effect. It will become a law. At formality lang ang pinagkaiba. Ayun. At kung halimbawa po na mapirmahan man by August 14 ng Pangulo, magte-take effect siya kailan? Di ba may publication pa yan? May publication pa yan, karaniwan 15 days from the publication. Opo. Bago mag-take effect. Pero good as law na siya. Hinihintay lang magkaroon ng visa. Pero I'm expecting a petition before the Supreme Court to question the law. Kaya medyo nakafocus na naman tayo sa ating Supreme Court
kung ano ang kanilang gagawin. Opo. Kaya may dalawang panig, obviously. At Attorney Agra, yun hong pagpa-file ng petition para questionin yung legality nung magiging batas po na yon, kailangan ba na before na mag-take effect yung bagong batas ay makapag-file na ng petition, or kahit maging ganap na batas na siya, pwede pa rin siyang questionin? Excuse me. Sorry, normally hinihintay mo magkabisa yung batas, pero hindi ko alam if the petitioners or petitioner will take that calculated risk na pagka pirma pa lang, pwede nang i-file. Meron ba kayo nakikita, Attorney Agra, na posibleng epekto nitong pagiging batas po na ito doon sa nakaschedule naman na Bangsamoro Parliamentary Polls sa October sa Bangsamoro Region? Nababanggit nga ni President BBM na kaya isa sa dahilan niya para pirmahan dito ay gusto niya nakafocus daw ang COMELEC para sa BARM election dahil sa kahalagahan nito para sa peace process. Kaya gusto niya tumuon ng pansin ang COMELEC sa BARM. Kaya yun yung kanyang naging declared reason. Alright. Attorney Alberto Agra, sir, maraming salamat sa oras at sa mga maliwanag na paliwanag po ninyo. Maganda umaga po at mag-iingat kayo.